Opisyal nang pinasinayaan ang national marker para sa dakilang pulong ng Katipunan sa Pasig o ang tinaguriang Asamblea Magna sa Barangay San Nicolas noong ika-29 ng Agosto taong pangkasalukuyan. Mula sa National Historical Commission of the Philippines, pinangunahan ni Chairperson Dr. Emmanuel Franco Calairo ang paghahawi ng tabing sa panandang pangkasaysayan. Definitely, this is part of our process during that time ng revolution, at ito yung pinagpapakita ng heroism, alam niyo, napakahirap magpulong during the time of the Spanish period in the 19th century. Kaya itong ginawa sa Pasig, itong Magna Assemblia, ay malaking bagay, para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa Pasig, para magbigay ng pride sa lahat, at makita nila yung malaking participation ng Pasig sa pagbubuo ng ating himagsikan noong panahon ng 1896. Ang mensahe natin ay puntahan natin lahat ng mga historical sites, ng Pasig, at wag po tayo mahihiya na mag-selfie at i-post natin sa lahat po sa Facebook, mag-reel po tayo para po at gawin po natin itong mga instructional material sa ating mga eskwelahan para maging masaya at pag-usapan natin ang kabayanihan ng ating mga ninuno. Magalak na pinasinayaan ng punong lungsod ng Pasig, Vico Soto, Vice Alcalde Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo at ang mga konsehal ng lungsod ang Asamblea Magna. Ito po ang sinasabi nga natin, panahon ng Pasigenyo, at kasama sa panahon ng Pasigenyo ay dapat balikan po natin, saan ba tayo nanggaling, saan ba tayo nagmula? Dahil wala naman pong present kung wala pong past. Wala pong future kung walang present, kung walang past. At kaya kasama po sa ginagawa natin sa ating lokal na pamahalaan ay yung tinatawag nating historical and cultural mapping. Tapos na po tayo. Dito po yung mga ibang kasama natin sa cultural mapping. Tinitingnan po natin ang buong lungsod ng Pasig, mula Pinagbuhatan hanggang Santolan, kasama dito sa poblasyon area natin. Siyempre kasama natin sina Capcom Sirigor ng Barangay San Nicolas, ang inilala natin bilang poblasyon, mula sa katedral na talagang katali niya ng history, ang simbahan, talagang magkasama yan, yung history ng ating lungsod, ang pagkatatag ng ating bayan ng Pasig. At nasimulan na rin natin yung mga walking tours natin. Nagta-tie up din tayo gaya ng nabanggit ni Chairman Manny kanina. Ikipag-tie up, nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang ahensya gaya ng NHCP, gaya ng Department of Tourism. Dahil naniniwala tayo na napakalaki din ng potensyal ng historical and cultural tourism. In fact, pag tinignan natin sa buong mundo, up to 10% of all newly generated jobs are related to tourism. Kaya kailangan talagang tignan natin ito. So, eating two birds with one stone. Binabalikan natin ang kasaysayan natin. At the same time, magge-generate din tayo ng trabaho, sumisigla ang lokal na ekonomiya natin dito sa lungsod ng Pasig. Kaya talagang naging prioridad po natin ito. Kaya sana magkakasama po tayo rito. Alam ko marami po tayo dito, pero mas marami po ang hindi natin kasama dito ngayon. Kaya sana po sa susunod, pag meron tayong mga event, pag meron tayong mga materyales sa social media man yan o libro, sana magtulungan po tayo para maipromote pa ang mga ito. Ngayon naman ay binibigyan natin ng pag-alaala ang nagsabado, sa leadership po ng ating General Valentin Cruz. Tama po yung nabanggit ni Sir Albert, sa dami-dami yung nakikita nating kalsada sa buong Pasig. Medyo nakakalungkot ngang isipin na wala tayong pangalan ng isang Pasigenyong taon-taon ginuginita natin yung kanyang kabayanihan. So siguro, under the 11th Council, magagawa po natin na mabigyan ng isang hindi lang kalsada ang ating General Valentin Cruz, pero siguro higit pa riyan, titignan pa po natin kung ano pong mabibigyan natin. Dahil katulad nga na nabanggit ni Dr. Manny kanina, kung ang isang lipunan ay hindi marunong tumanaw ng kanyang kasaysayan, siya'y walang pupuntahan. And itong araw na to sa pagkilala sa ginawang sakripisyo ng ating mga bayaning
Pasigueño, siguro ito'y dapat lang maging inspirasyon din sa ating mga kabataan na pwede po tayo maging bayani kahit na sa maliit na bagay, sa pagbibigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal at pagmamalasakit sa ating komunidad. Dahil pagdating po ng panahon, wala akong magmamahal sa ating sariling bayan kung hindi tayo rin mga kapwa Pilipino. Nagpahayag din ng mensahe ang konsehala ng Distrito 2, Angelo De Leon, na siyang naging bahagi rin ng programa. Napaka-importante po talaga na balikan natin ang nakaraan. Ito ay paggunita lagi sa mga bayani, hindi lang ng buong Pilipinas, kundi ng sariling atin, si General Valentin Cruz. Makikita natin, pag nabasa nyo nga, parang 27 lang siya nagsimula. Makikita talaga natin yung difference noon at saka ngayon na dati, pag 27, lumalaban na pala sa gera, nakikipaglaban na para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon, medyo pag 27, ang hinahanap natin, trabaho. Pero pinaglalaban naman natin ay ang buhay ng mga pamilya natin. Magkakaibang bayani, pero ang gusto nating balikan ay yung pagmamahal sa bayan. Madalas kasi, ang pinaglalaban natin ay para sa sarili at para sa pamilya. Nakakalimutan natin yung paglaban sa sariling bayan natin. Na nakakalimutan din natin na ito lang ang syudad natin, ito lang ang bansa natin na dadating ang araw, kailangan meron tayong tayuan. At dapat ang tinatayuan natin bilang Pilipino, bilang Pasigueño ay ang Pasig at ang Pilipinas. Alam mo, nakakatuwa kasi hindi siya masyadong famous, sabihin na natin sa mga libro ng buong Pilipinas, pero dapat sa Pasig, sineselebrate talaga natin siya. Kasi ito yung hudyat. Isipin din natin kung wala sigurong isang Valentin Cruz, baka hindi masimulan yung mga pinaglalaban natin. Kaya talagang importanteng ginugunita siya. Sabi nga kanina ng pamilya, nagre-request sila na sana yung mga bayaning taga-Pasig talaga ay magkaroon ng hindi lang marker, kung hindi talaga isang palatandaan na hindi makakalimutan ng tao katulad ng daanan. So eventually, sa pamumuno naman din ni Vice Mayor Dodot at saka ang ating Majority Floor Leader si Consi Volta at buong 11th Council, pinag-aaralan po namin to. Hindi lang ho ng kalsada kundi pati mga school buildings or any government property and government buildings. Sana talaga para hindi na makalimutan ng mga kabataan kung kanino at sinong mga bayani ng Pasig. To be named after them. Again, maraming salamat and happy National Heroes Day. Alam ko sa maliliit na bagay na ginagawa natin, tayo ay bayani sa mata ng pamilya natin. Pero sana sa susunod, ang kwento mo naman ay maging bayani ka naman ng Pasig. Maraming salamat po. God bless you! Nakapanayam din ng iNews Pasig ang kaanak ng bayani ng Pasig, General Valentin Cruz, na si Albert Contreras. Great-grandfather ko siya. Dito ako pinanganak. Sa sa lumang bahay na yun. Importante itong event na to dahil ito yung paggunita nung nagsabado sa Pasig. Kasi parang dito nagumpisa yung mga unang steps ng revolution ng Pilipinas. After nung Assembleya Magna nung Mayo, nag-decide sila na talaga magre-revolt na. Pero nung Agosto lang sila, nag-umpisa dito sa Pasig. Nung nagsabado sa Pasig, silalakay nila yung garrison ng mga Espanyol. At nanalo sila. Para lang makuha yung mga armas na nagagamitin nila sa himagsikan. Pagkatapos ng dito, pumunta sila sa pinaglabanan para sumama sa ibang katipunan, para makapaglaban. Siyempre, we are proud na meron kaming yung great-grandfather ko, parang nagsakripisyo siya na kahit na maayos yung buhay niya, parang sinalang-alang niya yung yung kanyang yung panahon niya, wala namang monetary rewards yan. Parang basang hangarin na lang niya is para masolusyonan yung injustice na nangyayari noong panahon na yun. Siguro kailangan nga importante nga yun dahil kailangan ipaano natin sa mga kabataan ngayon na importante yung mga heroes na
kikilos tayo pag nakakita tayo ng injustice sa ating society, ng katiwalian. Kailangan natin ng mga heroes. Hindi natin kailangan ng swelduhan pa tayo, kahit na maayos yung buhay natin, pwede nating isakripisyo yung ating sarili para sa ikabubuti ng lahat. So maraming salamat. Tuloy-tuloy naman yung kanilang paggunita sa Assembleya Magna, nagsabado sa Pasig, tsaka sa alaala ni Valentin Cruz. Sana po, yun na tulad din sabi ni Mayor, sana makilala din natin yung mga ibang mga kasamahan ni General Valentin Cruz. Dapat alamin natin kung sino-sino sila. Kasi biro mo sumama sila para tinaya nila kanilang buhay, di ba? Para sa ikabubuti nating lahat. Which is isang magandang ehemplo para gumanda ang buhay sa buhay ng Pasig tsaka ng buhay ng buong Pilipinas. Isang karangalan naman din ito para sa kapitan ng Barangay San Nicolas, Rigor Enriquez. Karangalan namin tiga San Nicolas na dito si General Valentin Cruz nagsimula at dito rin ginawa ang Assembleya Magna, tinatawag Bitukang Manok. Sa lahat ng tiga San Nicolas, mag-iisip po tayo para mabigyan ng, katulad sinabi ni Vice Mayor ni Mayor na magkaroon ng, lalo na yung kamag-anak ni General Valentin, na magkaroon ng isang street para maalala si General Valentin Cruz dito sa Pasig. Sa lahat ng Pasigueño, tiga San Nicolas, dapat maalaala natin ang mga dating mga nakaraan regarding dito sa mga national heroes. Matatagpuan ang national marker ng Assembleya Magna sa Barangay San Nicolas. Hinihikayat ang mga Pasigueño na tangkilikin at magbalik tanaw sa kasaysayan. Ako si Just Ignacio para sa latest ng iNews Pasig.